Habang nagsisilbi sa isang VIP na pasahero, nanginig ako nang makita ang mukha ng aking asawa na inilibing 5 taon na ang nakalipas. Ngunit sinabi ng biyenan kong babae na siya'y nasunog hanggang sa hindi na makilala. Sinadya kong ibuhos ang mainit na kape sa kanyang hita upang subukan siya. Agad siyang napasigaw at tinawag ang pangalan ko. Nang makita ko ang kanyang kamay, "Teka, bago magsimula ang kwento, mangyaring isulat sa comment section kung taga saan kayong mga nanonood ng kwentong ito. Huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang channel na ito, ha?" Ang mahinang ugong ng makina ng eroplano na tumatagos sa mga ulap sa taas na 30,000 talampakan ay karaniwang musika sa aking pandinig. Ngunit ngayon, ang tunog na iyon ay parang pagtibok ng isang time bomb. Inayos ko ang aking uniforme bilang flight attendant. Siniguradong perpekto ang pagkakatali ng aking alampay sa leeg at huminga ng malalim. 5 taon. 5 taon na ang nakalipas mula nang palayasin ako sa bahay na iyon na may isang saplot lamang sa katawan. 5 taon mula nang pilitin akong maniwala na ang aking asawa, si Marco, ay naging abo sa isang malagim na aksidente sa kotse sa Slex. 5 taon akong gumapang mula sa kahirapan, naghugas ng pinggan sa isang karinderya, nag-aral ng mga banyagang wika sa gitna ng aking kakarampot na oras ng pahinga, hanggang sa wakas ay nakatayo ako rito sa business class cabin ng isang international airline. Ate Liana, pakitulungan ang mga pasahero sa upuan 1A at 1B. Oo, humihingi sila ng kapeng barako na walang asukal, sabi ng aking senior flight attendant na pumutol sa aking pag-iisip. Sige po ate. Mabilis kong sagot. Inihanda ko ang silver na tray. Ang matapang na amoy ng kapeng Arabica ay kumalat sa aking ilong. Sa mga hakbang na daan-daang beses kong sinanay, lumakad ako patungo sa unahang hanay. Ang mga upuan 1A at 1B ang pinaka-eksklusibo. Siguradong hindi basta-basta ang mga pasahero nito. Pagdating ko sa tabi ng upuan 1A, isang lalaki ang nakatitig sa screen ng kanyang tablet, nagbabasa ng mga komplikadong stock market graphs. Nakasuot siya ng mamahaling kulay abo na suit. Maayos ang kanyang gupit at may gintong relo sa kanyang pulso. "Excuse me, sir. Heto na po ang kape ninyo." Malumanay kong sabi, suot ang aking pinaka-propesyonal na ngiti. Hindi lumingon ang lalaki. Tumango lang siya ng may pagmamataas habang patuloy na nag-i-scroll sa kanyang gadget. Ngunit nang ilalagay ko na sana ang porselanang tasa sa kanyang mesa, bahagyan niyang iniharap ang kanyang ulo sa bintana. Tumama ang sikat ng araw sa kanyang mukha. Huminto ang pagtibok ng puso ko. Gumuho ang aking mundo. Ang tray sa aking mga kamay ay nanginig ng malakas, kaya't ang maliit na kutsara sa ibabaw nito ay tumunog. Hindi lang ito kamukha. Siya iyon, ang matangos na ilong na bahagyang baluktot sa dulo. Ang maliit na nunal sa ilalim ng kanyang kaliwang tainga. Ang matigas na panga na dati kong hinahaplos tuwing umaga bago siya pumasok sa trabaho bilang isang staff sa bodega na sapat lang ang sahod. Si Marco, imposible. Patay na si Marco. Ang biyenan ko mismo ang umiyak nang hysterically sa harap ng saradong kabaong. Sinabi ni Aling Remedios na durog at sunog ang katawan ni Marco. Siya rin ang nagpalaya sa akin pagkatapos mismo ng libing. Inaakusahan akong asawang nagdala ng kamalasan na naging sanhi ng pagkamatay ng kanyang kaisa-isang anak. "Hoy, anong ginagawa mo?" Isang matalim na saway mula sa babae sa upuan 1B ang gumising sa akin. Ang babae ay maganda, bata, at naglalabas ng aura ng yaman na nakakasilaw. Tiningnan niya ako nang may pandidiri. Nakikita ang nanginginig kong mga kamay na may hawak na tray sa ibabaw ng kandungan ng lalaki. Ang gulat sa aking dibdib ay naging isang bagay na mainit. Kung panaginip ito, gusto ko nang magising. Pero kung totoo ito, ang galit na 5 taon kong kinimkim ay biglang sumabog, tinupok ang aking katinuan. Kailangan kong malaman, kailangan kong makasiguro, walang kamalay-malay, o marahil ay may bahid ng malay, ipiniring ko ang tray. Buhos, ang mainit at itim na likido ng kape ay tuluyang bumuhos sa mamahaling pantalon ng lalaki, sakto sa bahagi ng hita. Aray, ang init, napasigaw ang lalaki. Biglang tumayo mula sa kanyang upuan habang pinapagpag ang pantalon. Namula ang kanyang mukha sa sakit at gulat.
Nanlaki ang kanyang mga mata sa akin at sa nakamamatay na segundong iyon, mas mabilis kumilos ang kanyang bibig kaysa sa kanyang utak. Liana, nababaliw ka na ba? Katahimikan. Biglang tumahimik ang buong business class cabin. Ang boses na iyon ay umalingaw-ngaw sa aking tainga. Hindi Miss, hindi Ale, kundi Liana. Tinawag niya ang pangalan ko sa tono na kabisadong kabisado ko. Ang parehong tono kapag nagpapaluto siya sa akin ng instant noodles sa hating gabi. Kumunot ang noo ko. Tinitigan siya ng matalim. Humahabol ang aking hininga. Kilala mo ako? Tanong ko. Ang boses ko'y paos at mapanuri. Natigilan ang lalaki. Napagtanto niyang nagkamali siya ng malaki. Ang kanyang mga mata ay balisang gumalaw, sumusulyap sa babaeng katabi niya na ngayon ay nakatayo na may galit na mukha. Agad niyang binago ang kanyang ekspresyon. Ang malamig na maskara ay muling isinuot. Anong ibig mong sabihin? Nakasulat ang pangalan mo diyan sa name tag mo, pasigaw niyang sabi. Tinuturo ang kaliwang bahagi ng aking dibdib. Sino bang hindi marunong magbasa? Anong klaseng serbisyo ito? Pwedeng idemanda ng asawa ko. Ang airline ninyo. Mahal. Ayos ka lang ba? Ang babaeng tinawag niyang asawa ay agad kumuha ng tissue at pinunasan ang pantalon ng lalaki. Lumingon siya sa akin. Nag-aalab ang mga mata. Bulag ka ba o ano? Mapapaso ang asawa ko. Tawagin mo ang manager mo ngayon din. Gusto kitang matanggal sa trabaho. Hindi ako gumalaw. Para akong ipinako sa sahig ng cabin. Ang aking mga mata ay hindi inaalis sa mukha ng lalaki. Iniiwasan niya ang aking tingin. Abala siya sa pagpunas ng mantsa ng kape, nagkukunwaring abala para hindi kailangang tumingin sa aking mga mata. Paumanhin po, kukuha ako ng basang tuwalya, pabulong kong sabi. Lumuhod ako, nagkukunwaring tutulong sa pagpunas ng mantsa sa kanyang pantalon. Kahit na tinabig ako ng babae. Huwag mong hawakan ang asawa ko, umalis ka. Ngunit may nahagip ang aking mga mata, nang bahagyang umangat ang manggas ng kanyang suit dahil sa kanyang pag-aalala. Sa kanyang kanang pulso, may isang mahabang peklat ng paso na hugis gasuklay na buwan. Isang peklat na nakuha niya 5 taon at kalahati na ang nakalipas nang subukan naming magluto sa aming maliit na nirerentahang apartment at tumalsik ang mainit na mantika sa kanyang braso. Tandang-tanda ko kung paano ko hinipan ang sugat na iyon habang umiiyak dahil wala kaming pera para bumili ng mamahaling ointment. Ang lalaking ito ay may parehong-parehong peklat. Tumingala ako at tinitigan ang kanyang mga mata na ngayon ay nagpapakita ng purong takot. Hindi siya estranghero. Hindi siya multo. Ang asawa kong namatay 5 taon na, ang nakalipas ay nakaupo ngayon sa isang VIP seat, nakasuot ng suit na katumbas ng 1 taon kong sahod noon at kapapa ng galang lang ng kanyang bagong asawa. Kumulo ang dugo ko hanggang sa tuktok ng aking ulo. Nanginig ang aking mga kamay, kaya't kinailangan kong kumapit sa gilid ng lababo sa gali ng eroplano para hindi matumba. Maikli ang aking paghinga, na para bang biglang naubos ang oxygen sa kabin. Ang imahe ng mukha ng lalaki sa upuan 1A ay paulit-ulit na umiikot sa aking isipan na parang sirang plaka. Ang peklat, ang boses, ang tingin na puno ng gulat. Liana, ang putla mo. May sakit ka ba? Tanong ni Ate Sinta, ang senior flight attendant na nag-utos sa aking mag-asikaso sa VIP area. Nag-aalala ang kanyang mukha nang makita akong parang nakakita ng multo. Medyo nahihilo lang po ate. Siguro epekto ng turbulence kanina, pagsisinungaling ko. Ang boses ko'y parang nanggagaling sa malayo. Sige, umupo ka muna. Ako na muna ang bahala sa harap. Uminom ka ng mainit na salabat doon, sabi niya bago bumalik sa business class cabin. Napaupo ako sa crew seat. Ipinikit ko ang aking mga mata at agad akong dinala ng panahon pabalik sa nakaraan. Sa madilim, basa, at amoy lupang nakalipas 5 taon na ang nakakaraan. Napakalakas ng ulan noon. Para bang nakikidalamhati ang langit sa aking sinapit. Nakatayo ako sa isang pampublikong sementeryo, suot ang luma at basang-basang itim na bestida. Sa harap ko, isang punso ng lupa ang basa pa. Isang simpleng krus na kahoy ang nakatusok doon na may nakasulat, Marco Reyes. Walang bangkay na pwede kong tingnan sa huling pagkakataon.
Ang kabaong ay saradong-sarado. Huwag nang buksan. Durog ang mukha niya. Gusto mo bang matroma habang buhay? Sigaw sa akin ng biyenan kong si Aling Remedios noon. Ang matinis niyang boses sa pasilyo ng ospital ay nagpatiklop ng aking loob. Sinabi niyang ang aksidente sa SLEX ay nagpasabog sa sasakyan ni Marco at nasunog ang kanyang katawan. Ako, isang hangal na asawa na may mataas na lagnat sa bahay noon, ay wala nang nagawa kundi humagulgol. Naniwala ako sa bawat salitang lumabas sa bibig niya. Ngunit hindi pa natutuyo ang aking mga luha nang gawin niya ang isang bagay na mas malupit pa sa kamatayan. Pag-uwi mula sa libing, natagpuan ko ang aking mga maleta sa labas ng aming maliit na nirerentahang apartment. Mga supot ng basura na naglalaman ng aking mga damit ay nakakalat at basa ng ulan. Simula ngayon, sa oras na ito, umalis ka na. Nakatayo si Aling Remedios sa pintuan. Tinitingnan ako ng may puot na hindi ko pa nakikita dati. Wala nang bahid ng luha sa kanyang matandang mukha. Tanging purong pagkasuklam. Nay, kalilibing lang po ni Marco. Ito po ang bahay namin. Hikbi ko habang sinusubukang abutin ang kanyang kamay. Bahay natin? Pwe, tinabig niya ang aking kamay nang malakas kaya't napasuray ako. Nirerentahan ito sa pangalan ng anak ko. At dahil namatay na ang anak ko, dahil sa malas na dala mo, wala ka ng karapatan dito. Ang insurance, ipon, motor, lahat ay sa akin bilang kanyang ina. Isa ka lang namang baog na asawa na hindi man lang nabigyan ng anak si Marco hanggang sa mamatay siya. Ang mga salitang iyon ay tumusok sa aking dibdib, nang mas masakit pa sa anumang patalim. Pinalayas ako na parang pusang gala sa mismong araw ng libing ng aking asawa. Walang ni isang kusing, walang matutuluyan. 3 araw akong palaboy-laboy sa isang simbahan bago nakakuha ng trabaho bilang tagahugas ng pinggan sa isang karinderya. Nagdusa ako. Nagutom. Muntik ko nang isiping sumunod kay Marco sa hukay sa sobrang desperasyon. At ngayon, muli kong iminulat ang aking mga mata, nakatitig sa malamig na pader ng kabin ng eroplano. Ang lungkot na kanina'y dumadagan sa aking dibdib ay dahan-dahang nagmetamorphosis sa isang bagay na mas madilim, mas mainit. Ang lalaking iyon, si Marco, ay buhay. Hindi siya nasunog. Komportable siyang nakaupo sa isang upuang nagkakahalaga ng 200,000. Humihigop ng mamahaling kape at inaalagaan ng isang bagong asawa na parang manikang porselana. Samantalang ako, halos mamatay ako sa gutom habang inaalala ang kanyang pagkamatay. Anong klaseng kasinungalingan ito? Anong kabaliwan ang kanilang ginagawa? Tumayo ako. Ang pagkahilo ko ay nawala at napalitan ng adrenalin na bumobomba sa aking mga ugat. Kailangan kong tiyakin ang isa pang bagay. Kailangan ko ng nakasulat na ebidensya. Mabilis ngunit tahimik, kinuha ko ang tablet ng kumpanya na nasa mesa ng crew. Ang aking mga daliri ay sumayaw sa screen. Binubuksan ang passenger information list. Kumakabog ang puso ko habang iniscroll pababa. Hinahanap ang datos ng pasahero sa upuan 1A. Doon, malinaw na nakasulat ang datos ng lalaki. Pangalan, Angelo De Villa. Status, Platinum Member. Hindi Marco Reyes. Nanghina ang aking mga tuhod, ngunit pinilit kong magbasa pa. Baka nagkamali ako. Baka kamukha lang na nagkataong may parehong peklat. Malawak ang mundo, hindi ba? Pinindot ko ang kanyang profile para makita ang iba pang detalye. Petsa ng kapanganakan, Mayo 11, 1990. Parehong-pareho sa kaarawan ni Marco. Pero hindi pa iyon sapat. Baka nagkataon lang. Nag-scroll ulit ako pababa. Hinahanap ang emergency contact. Karaniwang pinupunan ito ng mga VIP na pasahero para sa mga biglaang pangangailangan. Nanlaki ang aking mga mata nang mabasa ang huling linya. Huminto ang aking hininga para akong sinampal ng isang hindi nakikitang kamay. Doon, sa emergency contact, nakasulat ang isang pangalan at numero ng telepono na kabisadong-kabisado ko. Ang numerong dati kong tinatawagan para manggumusta. Ang numerong laging sumisigaw sa akin kapag hindi ko agad nasasagot ang tawag. Emergency contact, Remedios Reyes. Si Aling Remedios. Iyon ang pangalan ng biyenan ko. Muntik nang mahulog ang tablet sa aking mga kamay. Nasagot na ang lahat. Walang duda, si Angelo ay si Marco.
at ang matandang babaeng nagpalayas sa akin dahil sa pagkamatay ng kanyang anak. Alam niya ang lahat. Nagkutsabahan sila. Pineke nila ang pagkamatay ni Marco, kinuha ang insurance, itinapon ako na parang basura at pagkatapos ay bumuo ng bagong buhay na may bagong pagkakakilanlan. Tumulo ang aking luha hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa galit na sumabog sa katahimikan. Tinatamasa nila ang karangyaan sa ibabaw ng aking pagdurusa. Tumatawa sila sa ibabaw ng aking mga luha. Biglang bumukas nang malakas ang kurtina ng gali. Nagulat ako at mabilis na pinatay ang screen ng tablet. Isang lalaki ang nakatayo doon. Tense ang kanyang mukha. Matigas ang kanyang panga. Siya iyon, si Marco. O ngayon ay tinatawag na niyang Angelo. Nakatayo 2 hakbang sa harap ko. Sinundan niya ako sa gali. Tinitigan niya ako ng matalim at bumulong ng mahina sa boses na nagpatayo ng aking mga balahibo. Kailangan nating mag-usap. Ngayon din. Ang hangin sa maliit na gali ay biglang naging nakakasakal. Isang hakbang lang ang pagitan namin. Ang amoy ng mamahaling pabango, pinaghalong musk at sandalwood, ay nagmumula sa kanyang katawan, pumapalit sa amoy ng pawis at efficacent oil na dati kong naaamoy tuwing umuuwi siya galing trabaho. Ang lalaki sa harap ko ay mukhang napaka-estranghero, ngunit ang kanyang mga mata, ang madilim na kayumangging mga mata na iyon ay pag-aari pa rin ni Marco. Kailangan nating mag-usap? Ulit niya sa mababang tono na puno ng diin. Napalunok ako. Sinusubukang tipunin ang natitirang lakas ng loob. Nakakuyom ang aking mga kamay sa gilid ng palda. Ang aking mga kuko ay bumaon sa aking palad hanggang sa sumakit. Mag-usap tungkol saan? Mas? Nanginginig ang boses ko. Kalahating nagpipigil ng iyak, kalahating nagpipigil ng galit tungkol sa katotohanang buhay ka pa? Na ang puntod na iniyakan ko 5 taon na ang nakalipas ay walang laman? O tungkol sa babaeng katabi mo? Hindi natinag ang lalaki. Walang bahid ng pagsisisi sa kanyang mukha. Sa halip, isang mapanuyang ngiti ang sumilay sa gilid ng kanyang labi. Isang ekspresyon na hindi ko kailanman nakita sa 5 taon naming pagsasama. Ang Marco na kilala ko ay isang malambing at masunuring lalaki, hindi isang malamig na taong tumitingin sa akin na para akong dumi sa kanyang mamahaling sapatos. Makinig kang mabuti, miss, bulong niya. Inilapit ang kanyang mukha, kaya't napilitan akong umatras at mabangga ang food trolley. Ang pangalan ko ay Angelo De Villa. Hindi ko alam kung sino si Marco at wala akong pakialam sa iyong malungkot na drama sa buhay. Huminto ang aking paghinga. Ang pagtanggi ay sinabi niya ng napakakinis, na para bang sanay na siya sa harap ng salamin. Huwag kang magsinungaling, sigaw ko, tumaas ng 1 oktaba ang aking boses. Nakita ko ang peklat sa kamay mo. Nakita ko ang iyong emergency contact. Nandoon ang pangalan ng nanay mo. Sa tingin mo ba tanga ako? Bigla niyang hinawakan ang aking pulso. Mahigpit. Masakit. Sst. Nag-aalab ang kanyang mga mata. Hinaan mo ang boses mo. Gusto mo bang i-report kita sa airline dahil sa panghaharas sa isang VIP passenger, sinasadyang pagtapon ng mainit na kape at ngayon ay inaakusahan ang isang pasahero ng mga kabaliwan? Binitiwan niya ang aking pulso ng marahas. Kaya't napasuray ako. Baka stressed ka lang sa trabaho o baka may problema ka talaga sa pag-iisip. Patuloy niya habang inaayos ang kanyang suit. Isang beses mo pa akong lapitan o ang asawa ko. O subukan mo kaming titigan ng nanlilisik mong mga mata, sisiguraduhin kong matatanggal ang uniforme mo ngayon din. Naiintindihan mo? Nang hindi hinihintay ang aking sagot, tumalikod siya. Bumukas ang kurtina at ang matikas na likod na iyon ay nawala pabalik sa business class, pabalik sa pagiging perpektong asawa para sa ibang babae. Napaluhod ako sa sahig. Talagang nanghina ang aking mga binti. Gaslighting. Pilit niyang binabaliktad ang katotohanan. Gusto niyang pagdudahan ko ang sarili kong katinuan. Gusto niyang maniwala akong ako ang baliw dahil nakakakita ako ng multo. Liana, Diyos ko, bakit ka nakaupo sa sahig? Pumasok ang senior flight attendant na may nag-aalalang mukha. Mabilis kong pinunasan ang luhang kumawala. Wala po ate, nadulas lang po ako. Madulas pala ang sapatos ko. Tumayo ako. Pilit na ngumiti na parang napakasakit sa labi. Hindi.
Hindi ako pwedeng masira ngayon. Kung iiyak ako o magwawala, panalo siya. Magkakaroon siya ng dahilan para tanggalin ako sa trabaho at itapon muli tulad ng ginawa niya 5 taon na ang nakalipas. Kailangan kong maglaro ng matalino. Ang natitirang bahagi ng flight ay isang impyerno. Kailangan kong bumalik sa kabin, mamigay ng mainit na tuwalya, at mangolekta ng basura na may blankong mukha. Nakita ko si Marco. Hindi, si Angelo. Tumatawa kasama ang kanyang bagong asawa. Paminsan-minsan ay sinusubuan siya ng babae ng hiniwang prutas. Ang tanawing iyon ay sumusunog sa aking mga mata, ngunit tiniis ko. Nang sa wakas ay lumapag ang eroplano sa NAIA, mayroon na akong binuong plano. Pagbukas ng pinto at pinababa na ang mga VIP, nagpaalam ako sa aking senior na mag-CR sandali. Ngunit ang totoo, kinuha ko ang aking handbag, tinanggal ang aking alampay, at isinuot ang isang malaking itim na hoodie na lagi kong dala. Tumakbo ako ng bahagya sa arrival terminal, pinapanatili ang ligtas na distansya na mga 20 metro sa likod ng mag-asawang trader. Kumakabog ang puso ko na parang tambol ng giyera. Para akong isang amateur na detective sa isang crime film. Ang kaibahan lang, buhay ko ang nakataya. Kung makita ako ni Marco na sumusunod, siguradong may gagawin siyang marahas. Naglakad sila patungo sa private vehicle pickup area. Hindi taxi, hindi bus. Isang espesyal na lugar kung saan nakahilera ang mga makikinang namamahaling sasakyan. Nagtago ako sa likod ng isang malaking konkretong haligi, sumisilip habang pinipigil ang hininga. Isang bagong puting Alphard ang huminto sa harap nila. Isang driver na nakauniporme ang bumaba at magalang na binuksan ang pinto. Ngumiti ng malapad si Angelo at ang kanyang asawa. Ngunit hindi ang karangyaan ng sasakyan ang nagpahinto sa pagdaloy ng dugo ko, kundi ang taong nakaupo sa gitnang upuan na ngayon ay automatikong ibinababa ang bintana. Ang mukhang iyon. Ang mukhang 5 taon na ang nakalipas ay tinuturo ang aking mukha habang sumisigaw ng masasakit na salita. Ang mukhang nagsabing wala siyang pera para sa pasyam ni Marco. Ang mukhang nagsabing siya'y nag-iisa na lang at sakitin. Ang biyenan kong si Aling Remedios. Nakaupo siya doon, nakasuot ng modernong Filipiniana na gawa sa mamahaling pinya fabric. Ang kanyang leeg ay napapalibutan ng kuwintas na perlas na kasinlaki ng holen. Mukha siyang malusog, puno ng makeup, at ang kanyang ngiti ay abot tainga habang sinasalubong ang kanyang anak na patay na. Naku, ang maganda kong manugang at ang gwapo kong anak, nakarating na rin. Ang matinis na boses na iyon, ang parehong boses na nagpalaya sa akin noon. Pumasok si Marco sa sasakyan at niyakap ang kanyang ina. Nagtawanan silang tatlo na parang isang perpektong masayang pamilya. Umikot ang mundo ko. Kaya pala, alam ni Aling Remedios ang lahat. Hindi siya biktima. Siya ang direktor ng lahat ng ito. Habang dahan-dahang umaalis ang mamahaling sasakyan, nakita ko ang plaka nito. 3 numero sa likod ay bumubuo ng inisyal ng pangalan ni Marco. Nanginginig ang kamay ko habang kinukuha ang aking cellphone. Hindi ko sila nakuhanan ng litrato, ngunit kabisado ko ang plaka. Natuyo ang aking mga luha. Ang lungkot ay napalitan ng isang lamig na tumatagos sa buto. Akala nila ay naalis na nila ako. Akala nila ang Liana na dati, ang tanga at masunurin, ay naroon pa rin. Nagkakamali sila. Kinuha ko mula sa aking bulsa ang calling card ng isang matagal ng kaibigan, isang abogadong natulungan ko sa eroplano, 1 taon na ang nakalipas. Sinabi niya noon, kung kailangan mo ng tulong legal o investigasyon sa mga masasamang tao, tawagan mo ako. Tinitigan ko ang papalayong Alphard nang may nakamamatay na tingin. Welcome back, Marco. Bulong ko sa mainit na hangin ng Maynila. Nagsisimula pa lang ang laro. Ang aking nirerentahang kwarto ay 3x4 metro ang laki. Ang mga pader ay kulay krema na natutuklap na sa mga sulok. Walang aircon. Isang luma at maingay na electric fan lang ang nagsisikap na itaboy ang init ng Maynila. Nakaupo ako sa manipis na foam mattress. Ang laptop ko ay maliwanag sa gitna ng kadiliman ng kwarto. Napakalayo sa karangyaan ng business class kanina, lalo na kung ikukumpara sa leather seats ng Alphard na naghatid sa aking asawa.
Angelo de Villa. Paulit-ulit na tumatakbo sa isip ko ang pangalang iyon. Tinipa ko ang pangalan sa search bar. Enter. Libu-libong resulta ang lumabas. Ang mukha ni Marco na ngayon ay si Angelo ay pumuno sa aking screen. Angelo de Villa, CEO ng De Villa Holdings, isang batang negosyanteng matagumpay na nagtayo ng negosyo sa real estate sa loob ng 5 taon. Binuksan ko ang isang article mula sa isang kilalang business news outlet. Bawat salita ay aking sinuri. Nakasulat doon na sinimulan ni Angelo de Villa ang kanyang negosyo mula sa wala noong kalagitnaan ng 2020. Hunyo 2020, iyon ang buwan kung kailan idineklarang patay si Marco. Noong panahong umiiyak ako sa kanyang puntod. Noong natutulog ako sa bangketa dahil pinalayas ako. Noong kumakain ako ng tira, si Marco ay abala sa pagtatayo ng kanyang imperyo. Naalala ko ang life insurance ni Marco na nagkakahalaga ng iling 10 milyon. Sinabi niyang para iyon sa akin kung mawawala siya. Pero nang mamatay siya, ang nanay niya ang nag-asikaso ng lahat. Sinabi niyang naubos ang pera sa pagbabayad ng utang ni Marco sa sugal. Kasinungalingan. Ginamit nila ang perang iyon bilang puhunan. Pumunta ako sa social media. Nakita ko ang account ng asawa ni Angelo, si Isabella Gonzalez, nag-iisang anak ng may-ari ng isang sikat na hotel chain. Ang kanyang profile ay parang isang lifestyle magazine. Mga larawan ng bakasyon sa Europa, mga mamahaling bag, at syempre, mga sweet na larawan kasama si Angelo. Nag-scroll ako pababa. Natigil ako sa isang larawang in-upload 5 taon na ang nakalipas. Ang petsa, Hulyo 20, 2020. Ika-40 araw pagkamatay ni Marco. Sa larawan, si Angelo ay nakasuot ng mamahaling barong Tagalog, may hawak na baso ng alak, nakangiti habang nakaakbay kay Isabela. Sa tabi nila, nakaupo si Aling Remedios, nakangiti rin. Ang caption, late post, celebrating my love, Angelo's first successful contract and my dearest mother-in-law's good health, number new beginnings. Nagpapasalamat sila sa kanilang tagumpay na lokohin ang mundo, sa tagumpay nilang itapon ako, sumikip ang dibdib ko. Naalala ko ang araw na iyon, pumunta ako kay Aling Remedios para humiram ng 100 pambili ng bigas. Hindi niya ako pinagbuksan. Sumigaw siya mula sa loob ng kanyang mataas na bakod. Umalis ka, huwag kang magdala ng malas dito. Habang sa loob pala, nagdiriwang sila. Tinatakpan ko ang aking bibig para pigilan ang aking sigaw. Hindi lang ako pinagtaksilan, niyurakan ako. Hindi sila tao. Biglang nag-vibrate ang cellphone ko. 2 a.m. Isang mensahe mula sa isang unknown number. Binuksan ko ito. Magandang flight attendant. I-enjoy mo ang buhay mo ngayon. Huwag mong hukayin ang sarili mong libingan sa pakikialam sa mga patay. Pinagmamasdan ka namin. At sa ilalim ng mensahe, mayroong isang larawan. Larawan ng pinto ng aking kwarto, kuha mula sa labas. Kuha lang ngayon din, nalaglag ang cellphone ko. Nariyan sila sa labas. Ngayon, nagmamadali akong tumakbo sa pinto. Siniguradong nakalak ito. Hinila ko ang aking aparador para iharang sa pinto. Humihingal ako. Napaupo ako sa isang sulok. Niyakap ang aking mga tuhod. Ang takot ay hindi lang mula sa banta, kundi mula sa mga alaala. Biglang may pumasok na isa pang mensahe mula sa parehong numero. Hindi na ito banta, kundi isang larawan ng isang bank transfer receipt. Halaga, 1 milyon. Ang description, abuloy. Umalis ka na, mag-resign at lumipat sa probinsya o kami ang maglilipat sa iyo sa kabilang buhay. Tinitigan ko ang mga zero. Accure 1 milyon. Ngunit nakita ko ang pangalan ng nagpadala. Hindi si Angelo, hindi si Remedios. Ang nagpadala ay Reyes Legacy Corp. Ginamit ni Marco ang kanyang tunay na apelyido. Biglang nawala ang takot ko. Napalitan ng matinding pandidiri. Akala ba nila mababayaran ang 5 taon kong pagdurusa? Naalala ko ang isang pasahero, isang batang abogado na si Miguel Reyes na natulungan ko noon. Ibinigay niya ang kanyang card. Kung may problema ka sa batas, tawagan mo ako. Hinanap ko ang card. Sa wakas, nakita ko ito. Reyes and Associates Law Firm. Kahit 3 a.m. na, tinawagan ko siya. Hello? Attorney Reyes? Nanginginig kong sabi.
Ako po si Liana, yung flight attendant. Yung alok ninyo. Para turuan ng leksyon ang masasamang tao. Valid pa po ba? Naging alerto ang kanyang boses. Liana? Oo naman. Sinong gumugulo sa'yo? Isang multo. Sagot ko. Isang multo mula sa nakaraan na buhay pala at katatapos niya lang mag-transfer ng pampatahimik na pera. Teka, sabi ni Miguel, huwag kang magsasalita pa sa telepono. Huwag mong tanggapin ang pera. Ilock mo ang pinto mo. Isend mo sa akin ang location mo, papunta na ako. Pagkatapos ng tawag, may napansin akong isang makapal na brown envelope na isinilid sa ilalim ng aking pinto. Walang pangalan ng nagpadala, nakasulat lang sa pulang marker para sa biyuda ni Marco Reyes. Binuksan ko ito, hindi pera o banta. Isang medical laboratory result mula sa isang ospital. May petsang 5 taon na ang nakalipas, 2 araw bago namatay si Marco. Nakasulat ang diagnosis sa pangalan ni Marco Reyes. At ang resulta ay nagpahinto sa pagdaloy ng dugo sa aking katawan. Diagnosis: non-obstructive azoospermia. Ang ibig sabihin, baog si Marco. 0 sperm count. Gumuho ang mundo ko sa pangalawang pagkakataon. Sa loob ng 5 taon, ako ang sinisisi ng biyenan ko. Pinapainom ng mapapait na halamang gamot. Tinatawag na lupang tigang. At si Marco, hahaplusin lang ako at sasabihing, pasensya na, mahal. Siguro, hindi pa natin panahon. Sinungaling. Alam niya. Alam nilang dalawa. Ngunit hinayaan nilang ako ang magdusa sa kahihiyan. Mga demonyo kayo, sigaw ko sa aking isip. Isang malakas na katok sa pinto ang nagpagulat sa akin. Liana, si Miguel ito! Sumilip ako. Siya nga. Binuksan ko ang pinto. Pumasok siya agad, nilock muli ang pinto, at tiningnan ang paligid. Ipinakita ko sa kanya ang lahat. Ang resulta ng lab, ang transfer receipt, ang mga banta. Habang tinitingnan niya ang mga ebidensya, lalong tumitigas ang ekspresyon sa kanyang mukha. Hindi lang ito simpleng kaso ng pamilya, Liana, sabi niya. Ito ay multiple criminal offenses. Peke na kamatayan, insurance fraud, pamemeke ng pagkakakilanlan, at ngayon, pananakot at panunuhol. Tiningnan niya ang resulta ng lab. Kung totoo ito, may isa pa tayong alas. Baka hindi lang pera ang habol niya. Baka tumatakas din siya sa kahihiyan ng pagiging baog. Biglang may ipinakita si Miguel sa kanyang tablet. Ang Instagram profile ni Isabela, asawa ni Angelo. Isang post 3 oras lang ang nakalipas. Isang larawan ni Isabela na may hawak na pregnancy test na may 2 pulang linya. Sa tabi niya, hinahalikan ni Angelo ang kanyang pisngi. Ang caption, "Salamat sa Diyos. Baby number 2 is on the way." Magkakaroon na ng kapatid si Junior. Blessed. Napatingin ako sa resulta ng lab sa aking kamay. Azoospermia. Paanong? Kung totoo ang resulta na ito, Liana, sabi ni Miguel nang may malamig na boses, ang mga anak na iyon ay hindi tunay na anak ni Marco. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa kwarto. Ang katotohanan ito ay mas malakas pa sa anumang bomba. May 3 posibilidad, sabi ni Miguel. Una, milagrong gumaling si Marco na halos imposible. Pangalawa, gumamit si Isabela ng sperm donor at inilihim nila ito. O pangatlo, nambabae si Isabela at si Marco naman ang naloko. Dugtong ko. Ngumiti si Miguel. Ano man ang sitwasyon, Liana, nakahanap tayo ng gintong siwang sa kanilang pader. Ang buhay ni Marco ay itinayo sa kasinungalingan. Pero ang pundasyon ng sarili niyang pamilya ay marupok din pala. Tumayo si Miguel. Mag-empake ka ng mahahalagang gamit. Dito ka muna sa safe house ng law firm ko. Hindi tayo tatakbo, Liana. Lalaban tayo. Bukas, kumpirmahin natin ang dokumentong ito sa ospital. Kung totoo ito, hawak mo hindi lang ang ebidensya ng krimen ni Marco, kundi pati na rin ang susi sa pagwasak ng kanyang pagkalalaki. Habang paalis kami sa madaling araw, may nakita akong isang anino sa likod ng poste ng ilaw. Isang lalaking may hawak na kamera na may long lens. Ang parehong lalaki na nagpapadala ng banta. Pagkatapos ng 3 araw sa safe house ni Miguel, handa na ako. Hindi na ako ang umiiyak na Liana. Suot ang isang mamahaling damit
At dala ang isang bagong kumpiyansa. Nagpunta ako sa isang high-end spa sa BGC kung saan laging nagpapaganda si Isabela tuwing Huwebes. Nakita ko siyang nagrereklamo sa receptionist dahil wala ang paborito niyang therapist. Ito na ang pagkakataon ko. Mahirap talagang humanap ng therapist na hiyang sayo, no? Sabi ko sa kanya na may simpatya. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa at nang makita niyang ka-level niya ako, ngumiti siya. Sobrang totoo ate, nakakainis, lalo na't buntis ako. Ang asawa ko naman laging busy, reklamo niya. Naging magaan ang aming usapan. Si Isabela ay isang babaeng malungkot sa gitna ng karangyaan. Kailangan niya ng kaibigan. Pagkatapos ng 2 oras, inimbitahan niya ako sa kanilang 5th wedding anniversary party sa isang 5-star hotel sa Makati. Ibinigay niya sa akin ang isang mamahaling imbitasyon. Ang petsa sa imbitasyon, Enero 25. Ang araw na iyon, 5 taon na ang nakalipas, ay ang araw kung kailan pinilit ako ni Aling Remedios na pirmahan ang isang kasulatan na isinusuko ko ang lahat ng karapatan ko sa aming ari-arian. Ang araw ng aking pagkawasak ay ang araw pala ng kanilang pag-iisang dibdib. Sige, Isabela, darating ako, sabi ko. Ngumingiti na parang isang mangangasong nakakuha ng susi sa kulungan ng kanyang biktima. Gabi ng party, suot ko ang isang kulay dugong pulang bestida. Si Miguel ay nasa labas, nakikipag-ugnayan sa akin sa pamamagitan ng isang maliit na earpiece. Mino-monitor ang lahat sa pamamagitan ng kamera na nakatago sa aking handbag. Pumasok ako sa ballroom. Sa entablado, nakatayo si Angelo at Isabela, kasama si Aling Remedios. Lumapit ako para batiin sila. Nang magtama ang aming mga mata ni Angelo, namutla siya na parang papel. Nanginginig siyang nakipagkamay sa akin. Kamukha niyo po ang yumaong asawa ko, sabi ko sa kanya nang may kahulugan. Ang kaibahan lang, siya ay isang mahirap na walang puso. Kayo po ay isang matagumpay na negosyante. Pagkatapos, sinadya kong magpadala ng isang larawan sa cellphone ni Angelo. Ang resulta ng lab test niya, katabi ng larawan nilang mag-asawa. Nakita ko siyang nataranta. Biglang dumilim ang mga ilaw para sa isang video presentation ng kanilang love story. Sumigaw si Angelo. Huwag, itigil yan. Akala niya pinalitan ko ang video. Ngunit hindi. Hinayaan ko siyang magmukhang baliw sa harap ng kanyang mga bisita. Nang bumalik ang ilaw, isang waiter ang lumapit sa akin at nag-abot ng isang papel. May naghihintay po sa rooftop. Alam daw po niya kung sino ang tunay na ama ng mga anak ni Ginang Isabela. Patibong yan, Liana. Huwag kang pumunta, sabi ni Miguel sa earpiece ko. Ngunit kailangan kong malaman. Pinatay ko ang earpiece at umakyat sa rooftop. Doon, nakatayo ang lalaking may kamera. Humarap siya. Ang kalahati ng kanyang mukha ay sunog. Siya si David, ang dating driver ni Marco. Gusto mong malaman kung sino ang ama? Sabi niya, tinuturo ang sarili. Ako. Naging malapit kami ni Isabela dahil laging wala si Marco. Nang malaman niyang buntis si Isabela sa akin, sinunog niya ang bahay ko. Ito ang regalo niya sa akin. Inihagis niya sa akin ang isang envelope. Nandyan ang DNA test at mga video. Wasakin mo siya, Liana. Bago ko makuha ang envelope, bumukas ang pinto. Pumasok si Angelo, kasama ang 3 malalaking lalaki. Akala mo matalino ka? Sabi niya, tinatapakan ang envelope. Lumapit siya at sinakal ako. Sinira mo ang lahat. Bakit hindi ka na lang namatay sa kahirapan? Dinala niya ako sa gilid ng gusali. Handa na akong itulak. Ituturing itong suicide ng mga pulis, sabi niya. Sa gitna ng lahat, ngumiti ako. Di ba sabi sa imbitasyon mo, may live streaming? Bulong ko. Biglang may umugong na sigawan mula sa ibaba. Sa malaking screen sa ballroom, hindi na ang love story nila ang palabas, kundi ang live feed mula sa camera sa aking handbag. Napanood ng lahat ng bisita, ni Isabela, ni Aling Remedios, ang pag-amin ni Angelo sa lahat sa pekeng kamatayan, sa pagiging baog, at sa pagtatangka niyang patayin ako. Bumukas muli ang pinto. Pumasok si Miguel kasama ang isang grupo ng mga pulis. Angelo de Villa, sumuko ka na. Napatingin si Angelo sa mga pulis, sa akin, at kay David. Wala na siyang takas. Sa ibaba, narinig ko ang sirena ng ambulansya.
Inatake sa puso si Aling Remedios. Biglang tumawa ng malakas si Angelo, isang tawa ng kabaliwan. Umakyat siya sa harang ng gusali. "Hindi ninyo ako makukulong!" sigaw niya. Tumingin siya sa akin sa huling pagkakataon. "Magkita tayo sa impyerno, asawa ko." At tumalon siya. 6 na buwan makalipas. Naiya. Naglalakad ako ng may kumpiyansa, suot ang aking bagong uniforme bilang isang senior flight instructor. Binabati ako ng mga junior flight attendants. Ako na ngayon ang nagbibigay ng lakas sa kanila. Habang nagkakape, nakatanggap ako ng text mula sa isang nurse sa isang pampublikong pasilidad. Si Aling Remedios daw, na ngayon ay paralisado, matapos ang kanyang stroke, ay laging naghihintay sa akin. Binura ko ang mensahe at blinak ang numero. Nagpatawad na ako, pero hindi ibig sabihin ay kailangan kong bumalik. "Isang kapeng barako, konting asukal," sabi ng isang pamilyar na boses. Si Miguel, nakangiti. "Magbabakasyon ako," sabi niya. At narinig ko, ang pinakamagandang flight instructor ay lilipad ngayon. Naglalakad kami papunta sa boarding gate. Sa malayo, nakita ko si David. Sumaludo siya sa akin. Alam naming dalawa na hindi lang basta tumalon si Angelo. May isang maliit na tulak mula sa anino na hindi nakita ng kamera, isang sikretong dadalhin namin hanggang kamatayan. Ngumiti ako at kumapit sa braso ni Miguel. Pumasok kami sa eroplano. Sumara ang pinto sa likuran ko. Isinasara ang lahat ng lumang kwento. At dito nagtatapos ang ating kwento. Kamusta kayo? Aking mga minamahal na tagapakinig at kaibigan. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa pagsama ninyo sa isang napakatinding paglalakbay ni Liana. Habang pinapakinggan ninyo ito, nasaan man kayo sa mundo, nasa bahay man na nagpapahinga, nasa biyahe pauwi mula sa trabaho, o marahil ay nagkakapilang nais kong malaman ang inyong saloobin. Ano ang pinakatumimo sa inyong puso? Anong aral ang inyong napulot sa katatagan ni Liana at sa pagbagsak ni Marco? Huwag kayong mag-atubiling ibahagi ang inyong mga komento sa ibaba. Gusto kong basahin ang bawat isa sa mga ito. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, at kung nais ninyo pa ng mga ganitong salaysay, mangyaring pindutin ang like button at mag-subscribe sa ating channel. Malaking tulong po ito upang patuloy tayong makapagbahagi ng mga kwentong kapupulutan ng inspirasyon at aral. Saan man kayo dalhin ng inyong mga pangarap, naway lagi kayong maging matatag, mapagmahal, at puno ng pag-asa. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento, pagpalain kayo ng may kapal.